Kumusta mga ma'am, mga sir? Magandang tanghali, medyo maulan. Dito tayo ngayon sa Bagong Ilog, paakyat ng C5. And papasok tayo ngayon sa work. So papunta tayo ng Uptown Mall dahil doon tayo nagpa-park kapag pumapasok sa office. Wait lang. Merging kasing lanes dito eh. So sobrang tagal na bago tayo ulit dumaan ng C5 na papasok sa work. Normally kasi nadaan ko ay via C6. Ngayon na lang ulit tayo nag C5 na galing Pasig. Hindi ko alam kung bakit, pero dito tayo pinadaan ni Waze. Ang sabi niya kapag nag C6 tayo na yung normal nating daan, mas matagal yung biyahe ng almost 30 minutes. So medyo malayo yung difference. Kaya sinunod natin, dito tayo dumaan. And mukhang okay naman, wala namang heavy traffic na nadaanan. Yung isa ko pang daan dati is from C6 din, pero minsan dito ako lumalabas Buting, tapos dito ako dadaan sa elevated U-turn sa taas. Tapos yun, same, C5. Pero ewan ko kung anong meron doon at hindi tayo pinadaan doon ngayon ni Waze. Uy, yung nga pala. In effect na ang NCAP na naman. So wala namang stoplight dito sa C5. Alam ko kasama ang C5 sa NCAP. Uy kuya, ginagawa mo. Akit yata siya dapat. Nasaan yung camera dito? Ayun, alam ko kasama ang C5 sa NCAP, pero wala namang ano dito eh, stoplight. So di ko sure kung ano yung maging possible maging violation dito. Karamihan na nakikita kong video na related sa NCAP puro sa Commonwealth eh, lalo na sa mga motor. Kailangan nasa motorcycle lane ka. Kayo, anong tingin nyo sa NCAP? Hindi ko sure kung agree kayo or disagree. Personally, okay naman yung NCAP para sa akin. Ang problem ko lang doon is hindi naman maayos yung mga road signages tsaka mga stoplight. Kasi meron na yan before, di ba? Tapos tinanggal. Hindi ko sure kung anong reason bakit nawala. Then binalik. Pero during nung interval na naputol yung NCAP, parang wala naman nagbago sa mga road signages based sa mga nadadaanan ko. Ewan ko lang sa ibang lugar kung mayroon kayo nakitang changes. Para sa akin, dapat kapag yung lugar covered ng NCAP, dapat required yung stoplight na may timer, para iwas yung ano, yung duga na bigla na lang magpapalit ng kulay. Kasi kahit nga yung iba na may timer, yung hindi pa zero, bigla mong papalit ng kulay eh. Ano pa kaya yung
walang timer, paano mo malalaman? Wala kang basis kung matagal pa ba siyang green or magpapalit na siya. Kulit ng Vios, oh. Talagang pinilit niya doon, oh. Isa pa yung kulit ng taxi. Hinarangan yung lane. Hindi ko sure kung napapansin nyo, pero kahit maulan, di tayo ganong nag-wiper. Kasi ayan, nagbubutil-butil lang naman siya. Then mag-ano na lang yan maya maya. Pero since medyo mabagal tayo, hindi ganun kalakas yung hangin para ma-push yung butil nung tubig. Tingnan niya pag nag-wiper tayo, ang linis. Anan. Yan yung isa sa for me na maintain natin ng maayos yung salamin natin. Wala siyang markings ng acid rain. Meron tayong ginagamit na product. Gamit na natin siya simula nung bago pa lang yung Suzuki Espresso natin. Yung sa Turtle Wax yun eh, Clearview. Ayun, lalagay ko na lang yung itsura niya dito kung gusto nyong hanapin. Actually yung product niya ganito lang yung kalaki, pero hanggang ngayon di pa yun ubos. Parang half pa yata yung laman. And huli kong gamit is last year pa yata, huli ko siyang gamit. Parang naka 2 o 3 apply pa lang yata ako simula nung nakuha tong unit. Ganun siya katagal mag take effect. Actually pag bagong apply yan mas maganda, pero kahit sobrang tagal na, kita nyo naman pag nag wiper tayo, yun o, ang clear, walang acid rain na markings. Kahit ito, yung sa mga bintana sa gilid, kahit walang wiper, kung makikita nyo hindi siya madumi. Parang yung tubig sa kanya patak-patak, so madali lang linisin. So ito na yung Uptown Mall. Pasok na tayo ng parking. Uy, may pila na naman yata. Ayun yung Tesla. Dumadalas yung pila dito. Dati hindi naman ganito dito. Sana makapag-park tayo agad dahil may meeting ako ng 1 PM and 12:45 na. Sobrang hirap kasi mag-park dito, lalo kapag medyo malayo ka sa 12 noon pumasok ng parking. Kasi yung mga morning shift na dito nagpa-park, normally nilalabas nila yung sasakyan nila ng lunch tapos iikot ulit. Kasi kapag pumasok ka ng before 12 noon, once na tumapak yung oras mo ng parking ng 7th hour yata or 8, parang ang magiging rates mo na per hour ay 100 pesos. So ang laki. Kaya yung iba ginagawa ay umiikot ng lunch para lang mag-reset yung oras nila sa parking. So kapag nag-park ka ng 12, yun yung, I mean ako kapag pumasok ako ng medyo malapit sa 12, na bihira namang mangyari, medyo mas madali mag-park. Mag-aabang ka lang ng iikot kasi kailangan nila lumabas saka pumasok ulit ng parking eh. Pero kumakamot yung gulong natin. Pero almost ano na kasi 1, so hindi natin sure kung madami pa nag-iikot. Hopefully makakita tayo agad.
Minsan kasi pumapasok ako 4 PM. So bihira yung lumalabas na sasakyan ng ganong oras. And ang worst na tagal ko ng paghihintay sa parking dito ay almost 1 hour bago ako nakapark. E ano pa naman pag ako nagpapark, hindi ako yung grabe yung kamot ng gulong. Bagong pintura ba dito? Hindi pa naman ako yung nag-i-stay lang sa isang lugar tapos nag-aantay. Pag naghahanap ng parking, paikot-ikot ako eh. Yan, sa mga naka-AGS, dapat maging habit nyo na yung paglalagay sa neutral kapag gumihinto. Kasi yan, diba, nakita nyo nag-move na. Kumbaga, yung nasa harap nitong Innova nag-move na, pero siya hindi pa. So, hindi pa tayo nag-first gear. Kasi merong ganun eh, yung tawag na to, yung for example sa stoplight, medyo malayo ka pa sa mismong intersection, tapos nakita mo nag-go, magpa-first gear na kahit hindi ka pa naman talaga gagalaw kasi ang layo mo pa doon sa stoplight. Boom, sinara na. So sinasara kasi tong B2 kapag may nakaabang na. B2 kapag medyo marami nang nag-iikot. Pero sige nga, pakita natin. So ang tendency lahat bababa ng B3, B4. B4 yata merong parking pero sobrang konti. Ang main parking talaga is B2, B3. Yun yung alam ko Pero ginagawa ko, umakit akong B2 ulit. May ibang akyatan dito eh. Ito, bawal yan. Yan. Kapag sa uptown kayo nagpa-park, lakihan nyo yung kabig nyo. Yan, makikita nyo karamihan ng nag-iikot ay nandito sa P3. Alis na kaya yun? Alis yata yun, no? Try nga natin ikutan. Kaso ang bagal, baka may makakita pa na iba. Sir, bilis. Bago tayo umakyat ulit ng B2. May akyatan kasi ng B2 ulit from B3. Pero hindi ko alam kung ginagawa ba yan ng karamihan. Feeling ko kasi yung iba hindi alam na may ganong way. Pero silipin muna natin, mukhang may alis dun eh. Depende na lang kung may mag-counterflow para makakuha ng parking. Meron kasi mga ganun eh, yung hindi na sinusundan yung araw, mauna lang. Ang bagal naman ni ma'am, sir. Ayan, may daan dito, yan, may araw naman sa side. Minsan nasa sulok-sulok yung bakante. Pero di ko alam, medyo mahalas ako dito sa parking dito sa uptown eh. Minsan makikita ko yung paalis, lagpas na ako, kaya may mauuna sa akin. Yan natin, ito sarado.
Dito yung nakita natin eh. Bukod na lang kung umalis. At ito, hindi pa siya nakakagalaw. Lalabas kaya to? May ilaw siya eh. Di yata alis, nagpatay ng ilaw. Okay. Akyat tayo ng B2. Kala ko pa naman naalis. Dito ba yan? Wait, may nakakasalubong. Yan yung mga ano eh, mapepeke ka eh. Ayan o, paakyat ng B2. So ang assumption kasi mas konti yung nag-iikot or nag-aabang dito sa B2 kasi sinara yung pasukan. Ito kasya sana tayo dun. Ba't kaya may takip? Nakapag-park na ako before dun sa parallel na yun. Dati may mga nagpa-park sa ganyan no, sa Dilaw. Pero ngayon kasi bawal na siya. Ito din baka reserve. May nagpa-park dati sa mga ganyan. Kaso palis kaya yan. Yung naka-hazard na yun. Dito may nakaabang. Wait, saan si Kuya? Dito yata siya sa loob. Ikot tayo. Tesla. Meron dito charging ng ano eh, Tesla yan. Specific for Tesla users. Ay putik na unahan. Unahan tayo nung Montero. Ito si Kuya may parking ticket. Saan siya papunta? Dumiretso. Nasaan na si Kuya? Nawala. Ito. Yun. Lalabas nga pa ganyan. May parking ticket. So, i-end ko na rin yung video dahil kailangan ko umattend ng meeting. Baka sa phone na lang. Yun lang. Drive safe and peace. Lumabas na yung inaabangan natin.